po tayo dito sa interview nitong si Panelo. Kasi dito talagang lantaran niyang sinabi na ito daw si Duterte ay ididimanda etong si Trillanes, mga kababayan. Tapos may binanggit niya, may binanggit pa siya dito na ito daw si Sara Duterte kaya hindi daw uma-attend or hindi pumupunta ng kamera kasi masyado daw pong inaapi. Mga kababayan, ito tatanungin ko lang naman kayo, nakita nyo ba na inapi etong si Sara Duterte dyan po sa kamera? Nakita nyo ba na pinagtulong-tulungan siya dyan? Kaya lang naman kasi siya natatanong, mga kababayan, kasi kailangang malaman ng taong bayan kung saan napupunta ang pera ng sambayan ng Pilipino. Bagkus pa nga, mga kababayan, yung sinasabi nilang inape, bagkus pa nga ang nangyari doon, parang si Sara pa ang nag-ape, ang nang-ape doon sa kamera. Bakit? Kasi inuutusan niya yung chairman ng komite na paalisin yung mga nag-iimbestiga sa kanya katulad ni Franz Castro. Kaya nga kung titingnan natin yung sinasabi nila na inape, mga kababayan, etong si Sara, isang malaking kalokohan yan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ikinikredit natin to sa Bilyonaryo News Channel, mga kababayan. Kanila po yan. Hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Noong huli po tayo nag-usap dito sa studio nitong Martes, yung pagsipot po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom at natuloy na ngayon. Sila rin po pala ang nag-adjust. So maganda naman po yun, nagkausap sila. Ngayon naman po, si VP Sara naman ang issue ulit. Bakit nga po ba siya, tingin ninyo nagmamatigas po ba ang tamang salita doon sa hindi pagsipot muli sa pagdinig ng Kamara ni VP Sara? Hindi ba sabi naman ni VP Sara, pupunta siya pag she feels like quarreling. Kasi inaapi siya pag nandun siya, kaya ayaw niya nang pumunta Inaapi daw, mga kababayan. Yan ang sabi ni Panelo. Inaapi daw, mga kababayan, itong si Sara Duterte. Kaya ayaw na daw pong pumunta doon sa kamera. Pero kung matatandaan nyo, di ba nagkaroon ng interview itong si Sara Duterte? Bago lang. Ilang araw pa lang yung nakakalipas, mga kababayan, sinabi ni Sara Duterte na kaya ayaw niyang pumunta ng kamera kasi hindi naman daw siya tinatanong. Paano ba naman tatanungin, mga kababayan, itong si Sara Duterte? Uti mo pag under oath nga, mga kababayan, hindi pa magawa. Buti pa nga si Digong, mga kababayan, nung pumunta ng Quadcom, nag-under oath. Etong kanyang anak na si Sara, mismong vice presidente pa ng Republika ng Pilipinas, takot mag-under oath. Ibig sabihin, takot magbitaw ng salita na pawang katotohanan lamang. So ngayon, kung titingnan po natin, nasaan yung parte na inape siya sa kamera. Bagkus nga, mga kababayan, siya pa yung nag-inarte at gumawa ng mga pakulo at drama dun po sa kamera para lang masira yung takbo ng hearing at hindi siya matanong patungkol sa paggasta ng pera ng mamamayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? But willing naman siya. From the very beginning, nagpresenta siya at sinabi niya, binibigay ko na sa inyong lahat yan, bahala na kayo kung ano gusto gawin sa budget ko. Ayun. Sige po. Well, she's giving it to the discretion of the... Alam niyo, ito ang tingin ko dito kaya hindi na-attend itong si Sara Duterte kasi aprobado na yung 2 billion na budget na hinihingi niya. Kasi nga, mga kababayan, yung mga nag-aproba doon sa Senado, karamihan kasi doon, mga kababayan, nagtatago lang sa mga kulay nila. Pero yung totoong kulay nila, sinusuportahan nila ang mga Duterte. Ano po, sinusuportahan nila etong sina Sara Duterte, etong sina Digong. Kaya nga kung makikita nyo, mga kababayan, kung mapapansin nyo, kapag ka ang pinag-uusapan ay patungkol sa mga Duterte at nasa Senado yan, walang basis yan. Nanghihinayang lang at nanggagalaite lang sa galit ang taong bayan kasi hindi nila nakikita yung pagiging pantay doon sa Senado. Bakit? Kasi, mga kababayan, saan ka ba naman nagkatala? Eto nga, may issue na nga sa hindi tamang paggasta ng pera ng taong bayan. Pero inaprobahan pa rin nila yung 2 billion budget nitong si Sara. Doon pa lang makikita nyo na agad, mga kababayan, na talagang yung iba doon, gamit na gamit lang yung slot ng bagong Pilipinas slate, mga kababayan, para manalo ulit sa darating na eleksyon. Pero definitely, yung kulay talaga nila ay maka-Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Entire session ng Congress, bahala sila. Okay. Si Pangulong Duterte po ba'y nasa likod ninyo? Nakikinig po ba siya sa ating interview o yan po'y parang lang po yan, litrato? Parang nakatayo po siya dyan sa likod ninyo. Pinisilip siya, taon-taon, nakasilip siya sa akin. Siya po ang inyong taga-bantay ng Christmas tree. Okay.
So, sapat nga ba yung sulat na ipapadala po niya, tingin po ninyo, para ipaliwanag sa wakas itong matagal na pong hinihingi sa kanya na liquidation o paggasta ng pondo ng kanilang opisina? Si Bibi Sara, hindi ba, Opo. bigyan niya siya ng, hindi ba she presented already the budget, itemized. So ano pa ba ang problema kasi, tinatanong siya doon sa, wala naman sa agenda. Tinatanong siya doon sa paksain na napag-usapan na at nagdesisyon na sila. At pinipilit nila yung questionable di umano na galing sa COA. Pero hindi naman final yon. At meron na nga ako mga nabasa na ilinir siya ng COA pero hindi naman lumalabas sa mga dyaryo at sa mga balita. Okay, so pero magpapadala pa rin po siya ng accounting, sabi po niya, sa pamamagitan ng isang sulat. Ito po ba'y idadaan po sa inyo o diretso na po niya itong ibibigay? Is she under legal advice or she doesn't feel that she needs it? Hindi naman ako abogado ni Inday Sara, at saka abogado naman yan. Pareho ng kanyang ama. Kaya pag kahit na walang abogado, alam niya ang ginagawa niya. Okay. Sa umano naman po ng mga bank accounts, naroon kayo sa Quadcom nung ipinipresenta po ito ni dating Senador Trillanes. Ito pong mga bank accounts ng mga Duterte na laman daw ay drug money, mga dividendo, ayon kay dating Senador Trillanes. Ano po ang inyong reaksyon? Yan. Kagabi during my TikTok, in the middle of my TikTok, the President called me out. At sabi ko sa kanya, Mr. President, naka-live ako, TikTok and Facebook, okay lang. Sabi ko, ba't kayo tumawag? Sapagkat sabi niya, kailangan turuan na ng leksyon niya si Trillanes sa mga paninirang ginagawa niya sa pamilya namin na walang katotohanan. Kaya magdidemanda ako at ikaw ang gusto kong abogado ko. Yan. So meron pala kayong bagong kaso na inihahanda. Ano po ang basehan? Pihado mga kababayan, pag nalaman ito ni former Senator Trillanes, ang isasagot niya lang dyan, pumirma ka muna ng waiver bago ka magdemanda. Kasi nga, di ba, kung matatandaan nyo, nung sinabi ni Duterte na sasampalin niya, etong si former Senator Trillanes, willing naman siya magpasampal. Basta ang mahalaga, pirma muna ng waiver bago siya magpasampal. Ngayon, siguro naman mga kababayan na magiging sagot lang dyan, ni former Senator Trillanes, pirma muna ng waiver bago ka magdemanda. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kitang-kita nyo naman, yung mukha ni Duterte, yung aksyon ni Duterte dun sa Quadcom, kung paano siya mapikon nung lumabas na yung mga record mga kababayan ng mga dividendo na pera na galing po sa ipinagbabawal na bato na ibinigay ng drug lord dito po kina Digong mga kababayan at dun sa kanyang mga anak. So ngayon mga kababayan, kung titingnan po nating mabuti, kung wala talagang katotohanan yon, bakit kailangan niyang mapikon? Bakit kailangan humantong pa sa point na mananampal siya ng mikropono mga kababayan dun sa tao na nagsisiwalat noon? Ibig sabihin, may katotohanan yon kaya siya napipikon. At kita nyo di ba kung mapapansin ninyo, kapag ka may nag-aakusa sa mga Duterte, hindi nila gaanong pinapansin. Pero ito kasing kay Trillanes mga kababayan, hindi lang kasi basta accusation to. May ipinapakita siya na mga record mga kababayan na talagang tumutukoy kina Sara, kina Pulong at kina Sebastian Duterte at dito kay Hanilet at saka kay Digong. Kaya nga kung makikita ninyo, napikon etong si Duterte at hanggang ngayon pinagtutuunan nila ng pansin etong si Trillanes para patahimikin. Mga kababayan, ano po? Kasi nga, kung eto ay nagkataon na nasa panahon ni Duterte mga kababayan, baka gumawa na sila ng aksyon para mapatahimik ng tuluyan etong si Trillanes, pero hindi pa rin mga kababayan kasi nga kung matatandaan nyo, di ba nung panahon na mainit na pinag-uusapan ito, walang nagawa yung pagiging presidente ni Duterte para patahimikin ng tuluyan etong si Trillanes. Hindi nila kinaya etong si Trillanes kahit pa naging presidente etong si Duterte. Kaya nga ngayon mga kababayan, kung makikita nyo, ganun-ganun na lamang yung pagkonsulta at pagsusumbong nitong si Digong dito kay Panelo para makagawa ng aksyon etong si Panelo para mapatahimik etong si Trillanes. Kasi nga, ramdam ng taong bayan na totoo yung sinasabi ni Trillanes at kailangan patunayan ni Duterte na wala namang katotohanan yung ibinibintang ni Trillanes sa kanila. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Dito po sa kanyang mga ipinresenta, were these misrepresented? Ano po ang basis? Ano po ang kaso? Hirang puri po yan kasi yung sinasabi niya Yung waiver 2016 pa yon na permahan.
ano yun, natangang vlogger. Yun yung sabi mo. Pero maliwanag naman, since tayo naman, saksi naman tayong lahat doon, 2016 nagkahamunan sila pero hindi umatende itong si Duterte. Hindi siya sumipot, ang pinasipot niya, etong si Panelo, mga kababayan. Pero wala pa rin namang basis yon. Kasi nga unang-una, nagkahamunan nga, hindi sumipot, etong si Digong. Ibig sabihin, hindi niya kayang harapin etong si Trillanes. At doon sa hearing ng Quadcom, pikon na pikon etong si Digong. Ano pa? Anyway, pagpatuloy pa natin, okay lang yan. Yung mga DD shit, walang problemang mapikong kayo. Ganyan talaga ang buhay. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Meron na drug lord daw si Kongresista Pulo. At yun daw mga pera nila sa bangko ay puro galing sa drug money. Puro galing sa drug. Ay, di paninira yan. Okay. Alam po ninyo yung mga sinasabi niyang accounts. Matagal niya nang inilabas yan. At napatunayan na yan, 2016 pa, kung matatanda mo, sa BPI, lumabas na yan. At nung sinasabi na mayroong 210 million pesos sa bangko si Presidente Duterte, nung lumabas ang certification, kung magkano ang deposito niya, 16,000 pesos. And at the same time, the former president, mayor then and candidate, gave me a special power of attorney requesting the Bank of PI to issue a certification that at the inception of his bank account. Hindi nga kasi para matapos na nga kasi mga kababayan, napakasimple lang. Pirma ulit ng waiver, ipakita sa taong bayan. Kasi ngayon mas mainit na pinag-uusapan. Nung panahon kasi ng 2016 mga kababayan, hindi pa gaanong malakas ang social media nung panahon na yon. Ngayon, lahat ng mga tao kasi nakatutok dito. At ngayon mga kababayan, mas lalong umiinga yung usapin patungkol dun sa drug money na pumapasok sa bank account nitong si Digong. Kaya ang mas mainam nilang gawin kaysa paikot-ikutin pa nila ang taong bayan, pirma ng waiver, ipakita sa taong bayan yung bank account. Kung talagang walang katotohanan yung inaakusa ni Trillanes, ganun lang kasimple. Tapos na ang issue. Kung hindi naman talaga totoo, o di sampahan nila ng demanda itong si Trillanes. At ipakita nila sa publiko na wala talagang katotohanan. Pero kung may katotohanan yan, edi ganito nga, papaikot-ikutin ang taong bayan sa mga salita nila at mga aksyon na gagawin nila hanggang sa makalimutan ng taong bayan yung patungkol sa waiver ng bank account nitong si Duterte para makita ng taong bayan yung nilalaman. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Account. And up to that time that I asked for a certification na it can certify that at nowhere, at no time, from the start. At saka mga kababayan, wala naman talaga silang inilabas na record ng bank account ng panahon na yon. Ang ipinakita lang nila yung 15,000 something mga kababayan, pero yung kabuuan, hindi nila ipinakita. At ang tangin mga kababayan, ito tama itong sabi ni May Domingo wala kayong inilabas na waiver. Kung hindi, SPA lang, dala mo sa BPI. Kaya nga mga kababayan, gagawa sila ng mga aksyon para lituhin ang taong bayan at wag ma-focus yung atensyon ng mamamayan sa ipinangako ni Duterte na handa siyang mag-sign ng waiver para masilip yung bank account niya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Of the deposit up to the present time, when I asked for the certification, there was no 210 million pesos in the bank. At yun, tama itong sabi ni Mariel, ang pinakita nyo kasi yung balance dahil winidraw nyo na ang dapat ipakita, transaksyon ng account. Kaya nga, yung lahat ng transaksyon mga kababayan, makikita kung may passbook nga siya, ipakita niya lahat ng laman ng passbook, mas maganda mga kababayan Ano po, pamula nung umpisa na inopen yung bank account na yon hanggang sa na-withdraw yung mga pera mga kababayan at yung pagpasok ng pera. Kasi sa passbook kasi makikita yan mga kababayan at saka doon sa transaction, makikita yung pagpasok at paglabas ng pera. Yung ipinakita kasi nila, yung 15,000, baka nga tira na lang yun. Yun na lang yung balance mga kababayan na nilalaman ng BPI kasi nga na-withdraw na yung pera. Ano po, tama itong sinasabi ni Mariel. Anyway, shoutout sa iyo Hindi po, a certification nga, lalabing 6,000 at walang ganong pera ang presidente. So ito rin po ba, Attorney Panelo, ang pinag-uusapan natin ngayong mga numero na ipinresinta ni Senador Trillanes? Ito pong sinasabi ninyong naresolba na noong 2015-16. Tugtugin na ho yan, alam po ninyo, ang ginagawa niyang tao yan ay talagang propaganda lang. Ad hominem Kasi attack. di ba siya na nagsabi, nag-file siya
kung saan siya nag-file, puro na-dismiss. O madali sabi, nagpupropaganda siya. At ginamit niya ang Quadcom, hindi natin malaman kung sino nag-imbita sa kanya doon. But he was able to use Quadcom to besmirch again the reputation of the former president and the Duterte family. So you're saying that your main defense and about to prove is that wala ang mga halagang yan sa mga account na kanya pong sinabi at ipinresinta. Ilang mo sa wala, kung hindi totoo na kung anumang pera nandyan ay hindi galing sa drug money. Hindi rin totoo na drug lord si Kongresista Pulong. Eh di ipakita nyo nga yung transaksyon. Ganun lang kasimple. Waiver, perma ng waiver ng bank account kung wala talagang katotohanan yan. Walang katotohanan lahat ng kanyang mga sinabi. Ayun, okay. So kumbaga, ipapatunayan po ninyo yung source ay hindi po galing sa illegal. Okay, malinaw naman po yun. So we look forward to this new case at panibagong talastasan. Maraming salamat, former Chief Presidential Legal Counsel. Merry Christmas po, Paskong-Pasko na dyan sa inyo. Salvador Panelo. So kung makikita nyo mga kababayan, dito maliwanag sinabi ni Duterte, ni Panelo, na kaya hindi pupunta itong si Sara Duterte kasi inaapi daw sa kamera. Ano po, pero mga kababayan, walang katotohanan yan kasi pag nasa kamera itong si Sara, malakas ang loob niya na gumawa ng drama kasi nga alam niya na siya ang vice presidente, mga kababayan. So ngayon, yung sinasabi naman dito ni Panelo na ito daw ay tapos na itong usaping ito ng bank account ni Duterte noong 2016, mga kababayan, isang malaking kalokohan din po yan kasi nga hindi nagpatuloy yung investigasyon patungkol dyan dahil yung nag-iimbestiga ay pinahirapan nila na matindi. Tinanggal nila sa serbisyo at tinanggalan nila ng mga benepisyo, mga kababayan. Kasi nga, isinapubliko ni Karandang yung mismong nakalap niya o nalaman niya na mga ebidensya, mga kababayan, patungkol dito sa pagpasok ng pera or bilyon-bilyon na pagpasok ng pera sa bank account itong si Duterte. Kaya nga pinag-initan siya at pinagbantaan siya nitong si Duterte, nauunahin niya itong si Karandang. So ngayon, yung mga sinasabi ni Panelo dito, isang malaking kalokohan po yan.